Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa abandonadong ospital sa Maynila? Sinasabi nila na nakatira pa rin doon ang mga kaluluwa ng mga pasyenteng hindi na umuwi. Manila General Hospital Horror Documentary. Ang simula ng katatakutan. Kumakatok ang hangin sa mga sirang bintana ng Manila General Hospital. Ang dating puting pader ay ngayong kulay abo, parang mga mata ng mga pasyenteng namatay sa loob nito. Nakatayo pa rin ang gusaling ito sa gitna ng Maynila, pero hindi na ito lugar ng pag-asa. Ngayon, ito ay tahanan ng mga aninong ayaw umalis. May mga nagsasabing nakikita nila ang mga ilaw na bumubukas sa gabi kahit walang kuryente. May mga nakarinig ng hagik-gik ng sanggol sa ikalawang palapag kung saan dati ang maternity ward. Pero ang pinaka-nakatatakot na kwento ay ang tungkol sa mga nurse na namatay sa loob ng ospital, na patuloy pa ring naglilingkod sa mga pasyenteng wala na. Ang Manila General Hospital ay hindi lang basta abandonadong gusali. Ito ay simbolo ng mga pangarap na naputol, ng mga buhay na naudlot, at ng mga kalinawan na naging kadiliman. Sa loob ng mga lumang silid, nakatago ang mga sekreto na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Bago natin simulan ang aming paglalakbay sa mga nakakatakot na sulok ng ospital na ito, sana ay makapaghanda kayo. Dahil ang mga kwentong maririnig ninyo ay mula sa mga totoong tao na nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga testimonya ay mula sa mga dating empleyado, mga residente sa paligid, at mga walang takot na nag-explore sa loob ng gusaling ito. Handa na ba kayong malaman ang totoo tungkol sa Manila General Hospital? Dahil ang mga multo dito ay hindi lang alamat, sila ay bahagi ng aming kasaysayan. Unang bahagi. Ang nakakatakot na pagkakakilanlan. Ito ang Manila General Hospital, isang ospital na minsang naging pag-asa ng mga nangangailangan. Ngunit ngayon, tahanan ng mga aninong ayaw umalis. Noong dekada 1950, naging mahalaga ang Manila General Hospital sa komunidad ng Sampaloc. Itinayo ito upang maglingkod sa mga mahihirap na pamilya na walang pambayad sa mga pribadong ospital. Ang 3 palapag na gusali ay naging tahanan ng mga doktor, nurse at libu-libong pasyente na umaasa sa libre nitong serbisyo. Pero ngayon, ang dating marilag na ospital ay parang bangkay na nakatayo. Ang mga pader na dati ay puti at malinis ay ngayong kulay lupa. May mga batik na parang mga sugat na hindi gumaling. Ang mga bintana ay basag, at ang mga natitirang salamin ay nagiging salamin ng nakaraan. Nakakatakot na nakaraan. Sa social media, laging napapag-usapan ang Manila General Hospital. Sa mga Facebook groups na tungkol sa mga multo, palaging may mga post tungkol dito. Sa TikTok, maraming mga vlogger ang sumusubok na pumasok sa loob, pero karamihan ay tumakas bago pa man makapasok sa pangalawang palapag. Sa Reddit, may mga thread na umabot sa daan-daang comments tungkol sa mga nakakatakot na karanasan ng mga tao dito. Pagkapasok ninyo sa gate, makikita ninyo ang mga puno na halos takpan na ang buong gusali. Ang mga sanga ay pumasok sa mga bintana, parang mga braso na ayaw bitiwan ng ospital. Ang daan patungo sa entrance
ay puno ng mga mataas na damo at mga basura na iniwan ng mga dumaan. Pero ang pinaka-nakakatakot ay ang katahimikan. Walang tunog ng mga kotseng dumadaan, walang ingay ng mga tao. Tanging ang hangin lamang ang maririnig ninyo at minsan ang mga bulong na hindi ninyo maiintindihan. Sa ground floor, makikita ninyo ang reception area na puno ng mga lumang papel at basura. Ang mga upuan ay nandoon pa rin na parang naghihintay pa rin sa mga pasyenteng hindi na darating. Ang mga poster sa pader tungkol sa kalusugan ay kupas na at ang mga salita ay halos hindi na mabasa. Pero ang pinaka-nakakagulat ay ang mga record na nakatambak sa sahig. Mga pangalan ng mga pasyente, mga petsa ng kanilang pagpasok at paglabas, at ang mga sanhi ng kanilang kamatayan. Maraming mga tao ang nagsasabing may nakakatakot na mga pangyayari sa ospital na ito. Ang mga nagtatrabaho dati dito ay nagsasabing may mga pasyente na hindi na umalis kahit na tapos na ang kanilang treatment. Hindi sa ayaw nilang umalis. Hindi nila kayang umalis. May mga nagsasabing may nakikitang mga anino sa mga bintana sa gabi. Ang mga residente sa paligid ay nagsasabing may mga ilaw na bumubukas sa loob ng ospital kahit walang kuryente. Ang mga bata sa neighborhood ay pinagbabawal ng mga magulang na maglaro malapit sa ospital dahil may mga bata raw na nahulog sa mga butas sa sahig o naligaw sa loob at hindi na nakabalik. Ang Manila General Hospital ay naging bahagi ng urban legend ng Maynila. Kapag tinatanong ninyo ang mga matatanda sa paligid, sasabihin nila sa inyo na may mumu sa ospital. Pero hindi lang ito simpleng takot. Ito ay takot na nakabatay sa mga totoong pangyayari na nangyari doon. Sa kasalukuyan, ang mga awtoridad ay naglagay ng mga barikada sa paligid ng ospital. Pero marami pa ring nakakalusot sa loob. Ang mga security guard na naka-assign doon ay nagsasabing ayaw nila mag-duty mag-isa, lalo na sa gabi. May mga nagsasabing nakakita sila ng mga nurse na naglalakad sa mga pasilyo. Pero kapag sinundan nila, wala nang tao. Ang Manila General Hospital ay hindi lang abandonadong gusali. Ito ay monumento ng mga pangarap na naputol, ng mga buhay na naudlot, at ng mga kaluluwa na hindi pa rin nakakahinga ng maluwag. Ikalawang bahagi, ang mga multo ng Manila General Hospital. Mula sa mga tala ng kasaysayan hanggang sa mga bulong sa dilim, ang mga multo ng ospital ay tunay na bahagi ng alamat ng Maynila. Ang 1960 ay naging pinakamadugong dekada para sa Manila General Hospital. Noong 1965, tumama ang malaking epidemic ng kolera sa Maynila. At ang ospital ay naging center ng pagkamatay. Sa loob ng 1 linggo, mahigit 300 katao ang namatay sa loob ng ospital. Ang mga katawan ay nakatambak sa mga pasilyo dahil hindi na makayanan ng morgue ang dami. Si Aling Rosa, na dating head nurse ng ospital, ay nagsalaysay ng mga pangyayaring hindi niya malilimutan. Noong panahon ng kolera, sabi niya, wala kaming pahinga. Mga 2 araw akong hindi nakatulog. Pero ang pinaka-nakakabaliw ay ang mga tinig ng mga pasyente na namatay. Parang hindi pa sila nakakaalis sa ospital. Noong 1976,
May sunog na nangyari sa ikalawang palapag sa pediatric ward. Ayon sa mga report, dahil sa sira-sirang wiring ang sunog. Pero ang mga nakaligtas na nurse ay nagsasabing may ibang dahilan. Si Mang Cardo, na dating janitor, ay nagsabi na nakita niya ang mga bata na nagtakbuhan sa pasilyo bago pa man sumiklab ang apoy. Pero hindi ako nakakilala sa mga batang iyon, sabi niya. Parang mga bata galing sa ibang panahon. Sa sunog na iyon, namatay ang 23 bata at 5 nurse. Ang mga bangkay ay natagpuan sa mga sulok ng mga silid na parang nagtago sila sa isang bagay na hindi nila kaya. Matapos ang sunog, ang pediatric ward ay hindi na muling nabuksan. Ang mga 1,982 dekada ay naging dekada ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Maraming nurse ang nag-resign dahil sa mga nakakatakot na karanasan nila. Si Ate Mila, na dating nurse sa emergency room, ay nagsalaysay ng kanyang karanasan. May isang gabing mag-isa akong nag-duty sa ER, kwento niya. Mga 2:00 ng madaling araw, may pumasok na pasyente. Matanda, siguro mga 70 taong gulang. Sabi niya, "Nurse, masakit ang dibdib ko." Tiningnan ko siya at napansin kong kakaiba ang suot niya. Mga damit na para sa mga patay. Pero buhay siya, nagsasalita. Pagkatapos kong i-check ang vital signs niya, sabi ko, "Teka lang, tatawagan ko ang doktor." Pero pagbalik ko, wala na siya. Nagtanong ako sa guard, pero sabi niya, walang pumasok na matanda. Tignan ko ang logbook, walang nakalagay. Pero nakita ko ang papel na ginawa kong record niya. Nandoon pa rin at nakalagay ang pangalan niya. Eduardo Santos, namatay noong 1978. Ang mga ganitong karanasan ay hindi nag-iisa. Si Kuya Ben, na dating maintenance sa ospital, ay nagsabi na maraming beses niyang nakita ang mga pasyente na naglalakad sa mga pasilyo sa gabi. Hindi sila nakakausap, sabi niya. Pero alam mo na hindi sila dapat nandoon. Parang mga anino, pero may hugis ng tao. Noong 1987, nagkaroon ng serye ng mga suicide sa ospital. 3 nurse ang namatay sa loob ng 1 buwan. Ang mga doktor ay nagsasabing dahil sa stress at depression. Pero ang mga nakakaalam sa loob ng ospital ay may ibang teorya. Si Dr. Feliciano, na dating chief of staff, ay nagsalaysay na may mga nurse na nagsasabing may mga tinig na tumatawag sa kanila sa gabi. May mga boses na nagsasabi sa kanila na samahan mo kami o hindi ka pa tapos sa trabaho mo. Ayon sa kanya, ang mga nurse na nag-suicide ay lahat may history ng mga kakaibang pangyayari sa ospital. Ang pinaka-nakakatakot na kwento ay tungkol sa Sister Mary Catherine, na dating nun na nag-volunteer sa ospital. Sa loob ng chapel ng ospital, siya ay namatay habang nagdarasal. Pero ang mga tao sa ospital ay nagsasabing nakikita pa rin siya sa chapel na nakaluklok sa harap ng altar na parang naghihintay sa mga pasyente na kailangan ng panalangin. Nakita ko siya, sabi ni Kuya Tony, na dating security guard. Mga 3:00 ng madaling araw, narinig ko ang mga tunog na parang may nagdarasal sa chapel. Pagpunta ko doon, nakita ko si Sister Mary Catherine.
nakasuot ng puting habit, nakatayo sa harap ng altar. Pero alam ko na patay na siya ng mahigit 1 taon. Paglapitan ko siya, tumingin siya sa akin. Mga mata niya ay puti at parang walang buhay. Pero nagsalita siya. Marami pang kailangan ng panalangin. Pagkatapos, nawala siya. Ang chapel ay nag-iisa sa mga pinaka-nakakatakot na parte ng ospital. Ang mga tao ay nagsasabing may mga tinig ng mga pasyente na namatay na nagsasalita sa loob, na parang naghuhulog ng mga panalangin na hindi natuloy. Sa operating room, may mga nurse na nagsasabing nakikita nila ang mga doktor na nag-ooperate sa mga pasyente na wala naman. Ang mga operating table ay gumagalaw mag-isa at ang mga surgical instruments ay nagiging malamig bigla kahit walang air conditioning. Ang mga karanasang ito ay hindi lang galing sa mga empleyado ng ospital. Maraming mga pasyente at bisita ang nakaranas din ng mga kakaibang pangyayari. Ang mga pamilya ng mga namatay sa ospital ay nagsasabing nakikita pa nila ang mga mahal nila sa buhay na naglalakad sa mga pasilyo, na parang hindi pa sila handang magpaalam. Ang Manila General Hospital ay naging lugar kung saan ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay ay naging manipis. Ang mga kaluluwa ng mga namatay doon ay naging bahagi ng gusali, at ang gusali ay naging bahagi ng kanilang walang hanggang pag-iral. Ikatlong bahagi. Ang pagtuklas sa katotohanan. Paano nga ba unti-unting nalugmok sa kadiliman ang ospital na minsang naging liwanag sa mga nangangailangan? Ang pagsasara ng Manila General Hospital ay hindi nangyari sa isang gabi. Ito ay bunga ng mga dekadang pagkakawalang pag-asa, korupsyon, at mga pangyayaring hindi maipaliwanag na naging sanhi ng takot sa mga empleyado at mga pasyente. Simula pa noong taong 1970, ang ospital ay nagsimula ng managkak ang mga problema sa budget. Ang gobyerno ay hindi na nakapagbibigay ng sapat na pondo para sa maintenance ng mga equipment at para sa mga sweldo ng mga empleyado. Ang mga doktor ay nagsimulang umalis dahil sa mababang sahod at sa mga kakaibang pangyayari na walang maipaliwanag. Si Dr. Antonio Cruz, na dating head ng internal medicine, ay nagsalaysay ng mga pangyayaring naging sanhi ng kanyang pag-alis. Noong 1979, sabi niya, may pasyente akong na-admit na may pneumonia. Tinawag niya si Roberto Santos, 45 taong gulang. Pero pagkamatay niya, nagtanong ako sa mga nurse tungkol sa mga family niya. Sinabi nila na walang Roberto Santos na na-admit sa ospital. Tignan ko ang mga records, wala talagang Roberto Santos. Pero naalala ko ang mukha niya, ang mga usapan namin. Paano mawawa ang isang taong kausap mo ng mahigit 1 linggo? Doon ako nagsimulang mag-isip na may kakaiba sa ospital na ito. Ang mga empleyado ay nagsimulang mag-report ng mga kakaibang pangyayari. May mga nurse na nagsasabing nakikita nila ang mga pasyente na naglalakad sa mga pasilyo, pero hindi sila nakaregister sa admission records. May mga janitor na nagsasabing nililinisan nila ang mga silid na dapat ay walang tao, pero makikita nila ang mga bakas ng mga tao na natulog doon. Mga unan na may bakas ng ulo,
mga kumot na nakabuklat. Noong 1983, may incident na naging tipping point. Isang gabi, ang security guard na si Mang Nestor ay nakatanggap ng tawag sa intercom na nanggagaling sa ikalawang palapag. Emergency sa room 205, sabi ng boses. Umakyat si Mang Nestor, pero pagdating niya sa room 205, walang tao. Ang silid ay walang ilaw at mga 2 taon na itong walang occupant. Pero nakita ko ang mga bakas sa sahig na parang may mga tao na naglalakad, sabi niya. At amoy ng mga gamot na ginagamit sa mga pasyente. Pero walang tao, walang gamot, walang anumang equipment. Pagbalik niya sa ground floor, tiningnan niya ang intercom system. Hindi ito connected sa room 205. Na-disconnect na ito noong 1981 dahil sa renovations na hindi natapos. Ang mga ganitong karanasan ay nagsimulang magdulot ng takot sa mga empleyado. Maraming nurse ang nag-resign at ang mga natitirang empleyado ay nagsimulang mag-request ng day shift na lang. Ang mga doktor ay nagsimulang mag-refer ng mga pasyente sa ibang ospital dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa Manila General Hospital. Ang komunidad sa paligid ng ospital ay nagsimula ring magkaroon ng mga problema. Ang mga pamilya sa mga bahay na malapit sa ospital ay nagsasabing may mga kakaibang tunog na nanggagaling sa gusali sa gabi. May mga nagsasabing nakikita nila ang mga ilaw na bumubukas sa mga bintana kahit walang kuryente sa loob. Si Aling Carmen na nakatira sa tapat ng ospital ay nagsalaysay ng kanyang karanasan. Mga 12:00 ng gabi, sabi niya, narinig ko ang mga tunog na parang may mga tao na nag-uusap sa loob ng ospital. Pagkatingin ko sa bintana, nakita ko ang mga anino na naglalakad sa mga pasilyo, pero alam ko na walang tao sa loob. Ang pinaka-nakakatakot ay ang mga bata. Nakikita ko ang mga bata na naglalaro sa mga pasilyo, pero hindi ko makilala ang mga mukha nila. Parang mga bata galing sa ibang panahon. Ang mga anak niya ay nagsimulang mag-complain na may mga kakaibang panaginip. Mapanaginip na nakikita nila ang mga tao na namatay sa ospital na tumatawag sa kanila. Ang kanyang bunsong anak, si Lito, ay nagsasabing may mga bata na tumatawag sa kanya sa gabi na nagsasabing maglaro tayo sa ospital. Noong 1985, may delivery rider na si Kuya Mario ay nakaranas ng isang kakaibang pangyayari. Habang naghahatid siya ng mga supply sa ospital, nakita niya ang mga anino na lumipat sa mga bintana sa ikalawang palapag. Pero alam ko na walang tao doon, sabi niya. Sarado na ang ikalawang palapag dahil sa mga renovation. Pagkuha ko ng mga larawan gamit ang cellphone ko, makikita ninyo ang mga hugis ng mga tao sa mga bintana. Pero walang tao sa loob, parang mga anino na may sariling buhay. Ang mga paranormal investigators ay nagsimulang bisitahin ang ospital. Ang mga EMF detector nila ay nagbibigay ng mga readings na hindi normal. Ang mga temperature sa loob ng mga silid ay bumababa ng walang dahilan. At ang mga kamera ay nakakakuha ng mga larawan na may mga hugis ng mga tao na hindi nakikita ng mata. Ang mga official na statement ng hospital administration
ay nagsasabing ang mga nangyayari ay normal lamang sa mga abandonadong gusali. Pero ang mga empleyado at ang komunidad ay alam na may iba pang dahilan. Ang Manila General Hospital ay naging lugar na hindi lang nakakalimutan ng mga tao. Ito ay lugar na hindi rin kayang kalimutan ng mga kaluluwa ng mga namatay doon. Ika-4 na bahagi, ang natitirang pamana ng ospital. Hindi lang ito isang abandonadong gusali. Ito ay simbolo ng takot, alaala, at mga tanong na wala pa ring kasagutan. Ang Manila General Hospital ay naging higit pa sa isang lugar na nagsara. Ito ay naging simbolo ng sistema ng kalusugan na nabigo sa mga pangangailangan ng mga tao. Para sa maraming pamilya, ang ospital ay hindi lang lugar kung saan namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay lugar na kumikilala sa kanilang mga pangarap at pag-asa. Sa mundo ng kultura at entertainment, ang ospital ay naging inspirasyon para sa maraming pelikula at mga istorya. Ang mga direktor ng horror films ay ginagamit ang ospital bilang setting ng kanilang mga pelikula dahil sa natural na atmosphere ng takot na napapaligiran ito. Ang mga estudyante ay ginagawa itong lugar ng kanilang dare o hamon. Sino ang matapang na makapasok sa loob ng ospital sa gabi at makatunghay sa ikalawang palapag? Pero para sa mga paranormal experts, ang Manila General Hospital ay isa sa mga pinaka-active na locations sa buong Metro Manila. Si Mr. Edgar Dionisio, na kilalang paranormal investigator, ay nagsasabing ang ospital ay may residual energy na malakas. Ang mga lugar na maraming namatay, sabi niya, ay nagiging portal sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ang kanyang team ay nag-conduct ng mga investigation sa loob ng ospital at nakakuha sila ng mga evidence na hindi maipaliwanag. Nakuha namin ang mga EVP, Electronic Voice Phenomenon, na mga boses ng mga tao na hindi nakikita, sabi niya. Ang mga boses ay nagsasabing mga salitang tulad ng tulungan ninyo ako. Ayoko pa umalis at nasaan ang doktor ko. Ang mga modern na vlogger at influencer ay ginagamit din ang ospital bilang content para sa kanilang mga channel. Ang mga video na tungkol sa Manila General Hospital ay nakakakuha ng milyon-milyong views sa YouTube at TikTok. Pero marami sa mga content creator ay hindi natapos ang kanilang mga video dahil sa mga kakaibang pangyayari na naranasan nila sa loob. Si vlogger Jake, na may mahigit 500,000 subscribers, ay nag-attempt na mag-overnight sa loob ng ospital. Pero sa gitna ng gabi, tumakas siya kasama ang kanyang crew. Hindi ko masasabi kung ano ang nakita ko, sabi niya sa kanyang video. Pero may mga bagay na hindi ninyo dapat makita at may mga lugar na hindi ninyo dapat puntahan. Ang mga espiritual na eksperto ay may iba't ibang opinyon tungkol sa ospital. Si Brother Antonio, na kilalang faith healer, ay nagsasabing ang ospital ay naging intersection ng mga kaluluwa na hindi makapahinga. Ang mga taong namatay doon ay may mga hindi natapos na trabaho, sabi niya. Ang mga doktor na hindi nakaligtas sa kanilang mga pasyente. Ang mga nurse na hindi nakapag-alaga ng maayos. Ang mga pasyente na hindi pa handa umalis sa mundo.
Ang kanyang solusyon ay ang pagdadasal at pagbibigay ng mga blessing sa mga kaluluwa. Kailangan nating gabayan ang mga kaluluwa para makapahinga sila, sabi niya. Hindi natin sila dapat takasan. Dapat nating tulungan sila. Pero may mga skeptic din na nagsasabing ang mga pangyayari sa ospital ay psychological lamang. Si Dr. Maria Santos na psychologist ay nagsasabing ang mga tao ay nagiging suggestible dahil sa mga kwentong narinig na nila tungkol sa ospital. Kapag may expectation ka na may makikita kang multo, sabi niya, ang utak mo ay mag-i-interpret ng mga normal na pangyayari bilang supernatural. Pero para sa mga nakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa ospital, ang mga paliwanag na ito ay hindi sapat. Ang mga testimonya nila ay consistent at detailed, at marami sa kanila ay hindi nagkakakilala pero may mga parehas na karanasan. Ang ekonomiya ng ghost tourism ay naging parte na rin ng kultura ng ospital. May mga tour guide na nag-o-offer ng ghost walks sa paligid ng ospital, at ang mga turista ay handang magbayad para maranasan ang thrill ng pagbisita sa lugar na ito. Pero maraming tao ay nagtatatanong kung tama ba na gawing entertainment ang mga trahedya na nangyari sa ospital. Si Aling Rosa, na dating nurse sa ospital, ay nagsasabing hindi appropriate na gawing attraction ang lugar na ito. Namatay ang mga tao dito, sabi niya. Ang mga pamilya nila ay nagdurusa pa rin. Hindi ito dapat gawing entertainment. Pero sa kabila ng lahat ng mga controversy, ang Manila General Hospital ay nananatiling parte ng collective memory ng mga tao sa Maynila. Ito ay reminder ng mga pangarap na naputol, ng mga sistema na nabigo, at ng mga kaluluwa na hindi pa nakakahanap ng kapayapaan. Ang mga bagong henerasyon ay patuloy na naririnig ang mga kwento tungkol sa ospital. At ang mga kwentong ito ay nagiging parte ng kanilang kultura at identity. Ang ospital ay hindi lang lugar na nagsara. Ito ay lugar na patuloy na nabubuhay sa mga isipan at puso ng mga tao. Ikalimang bahagi, isang tawag sa pagkilos at konklusyon. Sa huli, hindi lang ito kwento ng takot. Ito rin ay salamin ng aming kasaysayan at kolektibong alaala. Nang matapos namin ang aming pagsasaliksik tungkol sa Manila General Hospital, may naiwan sa amin na hindi madaling maipaliwanag. Hindi ito takot at hindi rin ito curiosity. Ito ay isang malalim na pakikipagkunwari sa mga kaluluwa ng mga taong namatay doon at sa mga pamilyang iniwan nila. Ang pagdadalaw namin sa ospital ay hindi madali. Pagpasok sa gate, pakiramdam namin ay pumasok kami sa isang ibang mundo. Isang mundo kung saan ang oras ay tumitigil at ang mga hangganan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay nagiging malabo. Ang hangin sa loob ay mas mabigat at ang katahimikan ay puno ng mga hindi nasasabing salita. Sa ground floor, nakita namin ang mga bakas ng mga buhay na naputol ng maaga. Ang mga medical records na nakatambak sa sahig, ang mga upuan na naghihintay pa rin sa mga pasyenteng hindi na darating, ang mga poster na nagpapakita ng mga impormasyon tungkol sa kalusugan na walang makakabasa pa. Lahat ng ito ay mga testimony ng mga pangarap at pag-asa na naputol.
Pagdating namin sa ikalawang palapag, naramdaman namin ang presensya na hindi maipaliwanag. Hindi ito takot. Ito ay pakiramdam na may mga mata na sumusubaybay sa amin, na may mga kaluluwa na gustong makipag-usap pero hindi namin marinig ang kanilang mga salita. Ang mga silid ay punong-puno ng mga alaala ng mga pasyente at empleyado na nagbigay ng kanilang buhay para sa ospital na ito. Sa chapel, nakita namin ang altar na naging saksi sa mga dasal ng mga pamilyang umasa sa Diyos para sa kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga candle holders ay nandoon pa rin at ang mga santos na nagtiningi sa mga tao na nagsisimba doon. Pero ngayon, ang chapel ay tahimik at ang mga panalangin narinig doon ay naging bahagi na lang ng mga echo sa mga pader. Ang aming karanasan sa Manila General Hospital ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa mga kwentong narinig namin. Hindi ito simpleng horror story o entertainment. Ito ay kwento ng mga taong nagmahal, nagpangarap, nagdusa at namatay sa isang lugar na sana ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ang mga multo ng Manila General Hospital ay hindi mga nilalang na dapat nating takasan. Sila ay mga kaluluwa ng mga taong may mga hindi natapos na trabaho, mga hindi nasabing salita, mga hindi natupad na pangarap. Sila ay mga reminder na ang lahat ng tao ay may kwentong dapat marinig at alalahanin. Sa aming paniniwala, ang mga kaluluwa sa ospital ay hindi nananatili doon dahil sa galit o sa paghihiganti. Sila ay nananatili dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa mga pamilyang iniwan nila. Pag-ibig sa mga araw na hindi na nila makikita. Pag-ibig sa buhay na ayaw pa nilang bitawan. Para sa mga nakikinig sa aming kwento, hinihikayat namin kayong mag-isip tungkol sa inyong mga sariling karanasan. May mga lugar ba sa inyong buhay na puno ng mga alaala? May mga tao ba sa inyong nakaraan na hindi pa ninyo napagkakapalamanan? May mga pangarap ba kayo na naputol dahil sa mga pangyayari na hindi ninyo kontrolado? Ang Manila General Hospital ay hindi lang lugar ng mga multo. Ito ay lugar ng mga alaala na dapat nating pahalagahan at gabayan tungo sa kapayapaan. Ang mga kaluluwa doon ay nangangailangan ng aming pag-unawa, ng aming pakikipagkunwari, at ng aming mga dasal. Kung kayo ay may mga sariling karanasan sa Manila General Hospital o sa mga katulad nitong lugar, hinihikayat namin kayong magbalahagi ng inyong mga kwento. Hindi para takutin ang iba, kundi para maging bahagi tayo ng proseso ng pagbibigay kapayapaan sa mga kaluluwa na nangangailangan nito. Ang mga kwentong ito ay hindi nagtatapos sa takot. Ito ay nagsisimula sa pag-unawa na ang lahat ng tao, buhay man o patay, ay may karapatang marinig ang kanilang mga salita, maintindihan ang kanilang mga damdamin, at makatanggap ng pag-ibig at respeto na nararapat sa kanila. Huling bahagi, mga testimonya mula sa mga nakaranas. Ang kwento ni Manang Celia dating laundry worker. Si Manang Celia ay nagtrabaho sa laundry department ng Manila General Hospital mula 1,978 hanggang 1,983. Ang kanyang mga karanasan ay isa sa mga pinakadetalyadong testimonya na natanggap namin.
Noong 1980, kwento niya, may regular na schedule ako ng paglalaba ng mga bedsheet at hospital gown. Pero may mga araw na pagdating ko sa laundry room, makikita ko na may mga damit na nalaba na kahit walang nag-assign sa akin na maglaba ng mga yon. Ang mga damit na nalaba na ay mga hospital gown na may dugo. Pero kakaiba ang dugo. Hindi ito fresh na dugo. Parang mga mancha na galing sa nakaraan. At ang mga damit na ito ay mga dating style na mga hospital gown na ginagamit noong 1960. Minsan, habang naglalabang ako, maririnig ko ang mga tinig ng mga babae na nag-uusap, parang mga nurse na nagpaplano para sa mga pasyente. Pero paglingon ko, walang tao. Tanging ako lang ang nandoon sa laundry room. Ang pinaka-nakakatakot na karanasan ni Manang Celia ay nangyari noong Oktubre, 1982. Mga 6:00 ng gabi, sabi niya. Nag-overtime ako dahil maraming damit na kailangan labhan. Biglang nag-brown out sa buong ospital. Pero sa laundry room, may ilaw pa rin. Tignan ko kung saan nanggagaling ang ilaw at nakita ko sa may pintuan ng laundry room, may babae na nakasuot ng nurse uniform. Pero ang uniform niya ay puti na puti at parang bagong plancha. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero nagsalita siya. Celia, tulong mo ako maglaba ng mga damit ng mga pasyente ko. Nakita ko sa mga kamay niya ang mga hospital gown na puno ng dugo. Pero hindi ako natakot. Parang natural lang na tulungan ko siya. Pero pagkuha ko ng mga damit sa kanya, nawala siya. At ang mga damit na hawak ko ay naging abo. Ang karanasan ni Kuya Jimmy dating ambulance driver. Si Kuya Jimmy ay nagtrabaho bilang ambulance driver sa Manila General Hospital mula 1975 hanggang 1884. Ang kanyang trabaho ay magdala ng mga pasyente mula sa iba't ibang lugar patungo sa ospital. At minsan, magdala ng mga bangkay mula sa ospital patungo sa mga funeral homes. Ang pinaka-nakakatakot na karanasan ko, sabi niya, ay nangyari noong 1981. Mga 12:00 ng gabi, nag-request ang emergency room na mag-pick up ako ng bangkay mula sa room 314. Matandang lalaki namatay dahil sa heart attack. Pagdating ko sa room 314, nakita ko ang bangkay sa kama. Normal naman lahat. Dinala ko ang bangkay sa ambulance at nag-drive ako patungo sa funeral home sa lungsod Quezon. Pero sa gitna ng biyahe, narinig ko ang boses na nanggagaling sa likod. "Kuya, hindi ako handa," sabi ng boses. Tignan ko sa rearview mirror at nakita ko na nakaupo ang matanda sa stretcher. Mga mata niya ay nakabukas at nakatingin siya sa akin. Hindi pa ako tapos sa trabaho ko sa ospital. Napreno ako sa gitna ng EDSA. Lumabas ako ng ambulance at tignan ko ang likod. Ang bangkay ay nakahiga pa rin sa stretcher, nakapikit ang mga mata. Pero alam ko na nakita ko siyang nakaupo kanina. Ang karanasang ito ay hindi nag-isa. Si Kuya Jimmy ay nagsasabing may mga beses na ang mga bangkay na dinadalang niya ay nagsasalita sa kanya sa gitna ng biyahe. Hindi sila masasama, sabi niya. Gusto lang nila makausap ang mga pamilya nila bago sila umalis sa mundo.
Ang misteryosong kamera ni Photographer Ed. Si Eduardo Ed Castillo ay freelance photographer na nag-specialize sa documentary photography. Noong 2003, kinuha siya ng isang magazine para gumawa ng photo essay tungkol sa mga abandonadong gusali sa Metro Manila. Ang Manila General Hospital ay isa sa mga lugar na napili niya. Pagpasok ko sa ospital, kwento niya, nakita ko na magandang subject ang mga sulok at mga silid. Ang mga natural light na pumapasok sa mga sira-sirang bintana ay nagbibigay ng dramatic na effect sa mga larawan. Pero pag-develop ko ng mga film, nakita ko sa mga larawan ang mga hugis ng mga tao na hindi ko nakita habang kumuha ako ng mga litrato. Sa isang larawan ng emergency room, may nakita akong babae na nakatayo sa tabi ng stretcher. Sa isa pang larawan ng corridor, may mga bata na naglalaro. Ang pinaka-nakakagulat na larawan ay ang nakuha niya sa operating room. May nakita akong mga doktor na nag-ooperate sa isang pasyente. Pero alam ko na walang tao doon nang kumuha ako ng litrato. Ang operating room ay walang equipment, walang operating table, walang anuman. Pero sa larawan, kompleto lahat. May mga doktor na nakasuot ng green na surgical gown. May pasyente sa operating table. May mga nurse na naka-assist. Lahat ay malinaw na nakita sa larawan, pero hindi ko nakita habang kumuha ako ng litrato. Si Ed ay nagpa-examine ng mga larawan sa mga expert sa photography. At lahat ay nagsabing hindi edited ang mga larawan. Ang mga hugis ng mga tao sa mga larawan ay may shadows, may reflection, may proper lighting. Hindi ito fake. Ang spiritual na karanasan ni Sister Margaret. Si Sister Margaret ay isang Catholic nun na nag-volunteer sa Manila General Hospital mula 1978 hanggang sa pagsasara nito. Ang kanyang misyon ay magbigay ng spiritual guidance sa mga pasyente at sa mga pamilya nila. Ang ospital ay lugar ng suffering, sabi niya. Pero ito rin ay lugar ng miracles at ng malalim na spiritual experience. Maraming beses akong nakaranas ng mga pangyayari na nagpatunay sa akin na ang boundary sa pagitan ng physical world at spiritual world ay napakala sa mga lugar tulad ng ospital. Ang kanyang pinaka-memorable na karanasan ay nangyari sa intensive care unit. May pasyenteng babae na comatose na ng 3 linggo. Ang pamilya niya ay nag-request sa akin na magbigay ng last rites dahil wala na raw pag-asa. Habang nagdarasal ako sa tabi niya, biglang nagsalita siya. Hindi siya gumising, pero nagsalita siya. Sabi niya, "Sister, nakikita ko ang mga kaluluwa ng mga namatay dito sa ospital. Sinasabi nila sa akin na hindi pa oras ko. May mga tao pa raw ako dapat tulungan." Pagkatapos ng ilang araw, gumaling ang babae. Nagtanong ako sa kanya kung naalala niya ang mga sinabi niya habang comatose siya. Sabi niya, hindi niya maalala. Pero naalala niya ang mga mukha ng mga tao na nakita niya sa kanyang mga panaginip. Mga tao na namatay sa ospital na naging mga guardian angel niya. Si Sister Margaret ay naniniwala na ang Manila General Hospital ay naging thin place. Isang lugar kung saan ang spiritual world at physical world ay nagkakaroon ng connection. Ang mga kaluluwa ng mga namatay doon
ay hindi nananatili dahil sa galit o sa hindi pakikipagkaibigan, sabi niya. Sila ay nananatili dahil sa kanilang misyon na tulungan ang mga tao na kailangan ng tulong. Mga siyentipikong investigasyon. Ang Paranormal Research Team ni Dr. Mendoza. Noong 2005, ang team ni Dr. Roberto Mendoza, na kilalang paranormal researcher sa Pilipinas, ay nag-conduct ng comprehensive investigation sa Manila General Hospital. Ang kanilang team ay binubuo ng mga psychologist, physicist, at mga dalubhasa sa paranormal research. Ang kanilang mga findings ay naging controversial sa academic community, pero ang mga evidence na nakuha nila ay hindi madaling i-dismiss. Ang mga EMF readings sa loob ng ospital ay abnormal, report ni Dr. Mendoza. Sa mga normal na abandonadong gusali, ang electromagnetic field ay stable. Pero sa Manila General Hospital, ang mga readings ay fluctuating ng malakas, lalo na sa mga areas kung saan maraming namatay. Ang kanilang thermal imaging camera ay nag-detect ng mga cold spots na hindi maipaliwanag sa mga silid. Ang temperature sa isang sulok ng emergency room ay 15 degrees lower kaysa sa iba pang parte ng silid. Sabi niya, walang ventilation, walang air conditioning, walang physical explanation para sa temperature difference ito. Ang pinaka-controversial na finding nila ay ang mga electronic voice phenomena, EVP, na nakuha nila. Sa loob ng 3 gabi ng investigation, nakakuha kami ng mahigit 50 EVP recordings. Ang mga boses ay malinaw at ang mga salita ay nauunawaan. Ang isa sa mga EVP recordings ay ang boses ng isang babae na nagsasabing, "Doktor, tulungan ninyo ako." Ang isa pa ay ang boses ng isang batang lalaki na nagsasabing, "Mama, nasaan ka na?" Ang mga boses na ito ay hindi galing sa mga kasama namin sa team, sabi ni Dr. Mendoza. At ang acoustic analysis ay nagpapakita na ang mga boses ay may characteristics na hindi typical sa mga human voices. Ang frequency ay mas mababa at ang resonance ay kakaiba. Ang psychological study ni Dr. Santos. Si Dr. Maria Santos, clinical psychologist, ay nag-conduct ng study tungkol sa psychological impact ng Manila General Hospital sa mga tao na bumisita dito. Ang kanyang hypothesis ay ang mga ghost sightings ay resulta ng psychological factors tulad ng suggestion, expectation, at group hysteria. Ang mga tao na may prior knowledge tungkol sa mga ghost stories ng ospital ay mas likely na mag-report ng paranormal experiences, sabi niya. Ito ay classic case ng confirmation bias. Nakikita nila ang mga bagay na inaasahan nilang makita. Pero ang kanyang study ay nagkaroon ng unexpected results. May mga participants na walang prior knowledge tungkol sa history ng ospital, pero nag-report pa rin ng mga paranormal experiences. At ang mga experiences na ito ay consistent sa mga testimonya ng mga nakakaalam sa history ng ospital. Ang isang participant na walang alam sa ospital ay nag-report na nakita niya ang isang nurse na nakasuot ng old-fashioned uniform sa ikalawang palapag. Ang description niya ng uniform ay exactly ang same sa mga uniform na ginagamit ng mga nurse sa ospital noong 1960. Sabi ni Dr. Santos. Pero ang participant ay walang way na malaman ang information na ito beforehand.
Ang findings ko ay nagsuggest na may mga phenomena sa ospital na hindi fully explained ng psychology. Hindi ko sinasabing proven na may mga multo, pero may mga experiences na hindi madaling i-dismiss bilang psychological lang. Ang huling pag-alis, ang aming pangwakas na bisita. Sa aming pangwakas na bisita sa Manila General Hospital, 2 kaming pumasok, ako at ang aming photographer. Ang aming layunin ay makuha ang mga huling larawan para sa dokumentaryong ito at magbigay ng final respect sa mga kaluluwa na nananatili doon. Pagpasok namin sa ospital, naramdaman namin agad ang pagkakaiba sa atmosphere. Mas tahimik, pero mas intense ang presence na nararamdaman namin. Parang ang mga kaluluwa ay naghihintay at alam nila na ito ay ang aming huling bisita. Sa chapel, naglight kami ng mga kandila at nagpray para sa mga kaluluwa ng lahat ng namatay sa ospital. Hindi namin ginawa ito para sa content o para sa effect. Ginawa namin ito dahil naniniwala kami na deserve ng mga kaluluwa na ito ang respeto at ang mga dasal. Habang nagdarasal kami, naramdaman namin ang isang sense of peace na hindi namin naranasan sa mga nakaraang bisita. Parang ang mga kaluluwa ay natutuwa na may mga tao na nag-effort na maintindihan sila at magbigay ng respeto sa kanila. Sa aming paglabas, tumingin kami sa ospital ng huling beses. At sa isang bintana sa ikalawang palapag, nakita namin ang anino ng isang babae na kumakaway sa amin. Hindi ito nakakatakot. Ito ay pakiramdam ng paalam, ng salamat. Ang Manila General Hospital ay hindi lang lugar ng mga multo. Ito ay lugar ng mga tao na may mga sariling kwento, mga sariling pangarap, mga sariling pag-ibig. At ang mga kwentong ito ay dapat nating marinig, maintindihan, at pahalagahan. Sa lahat ng nakinig sa aming dokumentaryo, salamat sa inyong oras at sa inyong open mind. Ang mga kwentong ito ay hindi nagtatapos dito. Ang mga kaluluwa sa Manila General Hospital at sa lahat ng mga katulad nitong lugar ay nangangailangan ng aming patuloy na pag-unawa at mga dasal. Huwag kalimutan, ang mga multo ay hindi mga nilalang na dapat nating takasan. Sila ay mga kaluluwa na nangangailangan ng aming tulong para makahanap ng kapayapaan. At sa pagtulong natin sa kanila, natutugunan din natin ang aming sariling pangangailangan para sa pag-unawa sa mga misteryo ng buhay at kamatayan. Ang Manila General Hospital ay nananatiling nakatayo at ang mga kaluluwa doon ay nananatiling parte ng aming kasaysayan. Sila ay mga guardian ng mga alaala at mga tagapag-alaga ng mga kwentong hindi dapat nating kalimutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong aming itinampok, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-share ito, at mag-subscribe. Marami pa tayong susunod na dokumentaryo at kwentong kailanman ay hindi mo malilimutan.